So today's message will be from the last book in the Bible. At isa po ito sa mga books na masasabi nating mahirap maunawaan. Madalas maririnig mo yung mga Christian readers na nagbabasa nito, nakakatakot daw ang Revelation. Nung binasa ko po, nalaman ko kung bakit nakakatakot. Kasi hindi ko maintindihan. Kaya pala, no, kidding aside, ang Revelation po kasi ay punong-puno po ng maraming imagery, mga symbolic meaning, mga descriptions ng mga bagay na sumisimbolo sa mangyayari in the future. So ito ay puno ng mga visions ni Apostle John at pinapakita sa atin, kumbaga parang pinapasilip sa atin ang magiging wakas. Sabi mo sa katabi mo, wakas. Kaya samahan niyo po ako ngayon as we look into one of its chapter na sumasagot sa pinakamalaking katanungan ng lahat ng tao. But before we continue, let's all bow our heads and let us pray. Dear God, Heavenly Father, we thank you, Lord. Salamat po sa umaga na to. We thank you, God, for your Holy Spirit. We thank you, God, for your presence and your power, your anointing. We thank you for your Son, Jesus Christ, for everything that you've done for us. Salamat, Panginoon, at narito kami. Hayaan mo, O Diyos, maunawaan namin ang iyong ultimate plan para sa buong sangkatauhan. Salamat, Panginoon. At ngayon, binigyan mo kami, O Diyos, ng pagkakataon na mapag-aralan ang isa sa pinakamagandang revelation na binibigay mo sa amin from the book of Revelation. Let your Holy Spirit be our preacher, our speaker, speak into our hearts, our minds, open our eyes, our ears. Hayaan mo, Panginoon, mabago kami ng iyong salita from glory to glory until the day na kunin mo kami. Salamat, Panginoon. Sa iyo po ang papurit pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Sa malakas sa palakpak sa Panginoon. Come on, yung pinakamalakas para kay Lord. Isa po sa pinakamalalaking tanong sa ating buhay, lalo na po ng maraming tao sa mundo, ay kung talagang may Diyos, bakit parang wala? No? Bakit parang wala? Yan. Kung talagang may Diyos, bakit may mga kasamaan na nangyayari? At kung may Diyos, kailan siya gagalaw? Kailan niya bibigyan ng hustisya yung mga taong mabubuti at kailan niya paparusahan yung mga taong masasama? Kailan ba pagtatagumpay ng Diyos ang mga righteous at ang mga wicked? Kailan ba sila mapaparusahan? Bakit pinapayagan ng Diyos ang kasalanan, ang kasamaan na maghari ngayon sa ating mundo? Bakit ang mga taong gumagawa ng kasalanan ay patuloy na nagiging successful? At bakit parang malayang-malaya si Satan? No? Bakit punong-puno siya ng puwersa ng kanyang mga demonyo at maraming mga nadadaya at nasisira? Kahit po ngayon ay mga churches ay pinapasok na rin ni Satan at nilalagyan niya ng mga false teachings at maraming tao ang naliligaw. Ilan po dito ay mga malalaking simbahan pa, mga kilalang tao. So bakit ganito ang ginagawa ng Diyos? Ganito na lang ba lagi? Yan. And kung talagang may Diyos at siya po ay mabuti, siya po ay banal, bakit hindi niya pigilan ang kasamaan na nangyayari sa mundo? Ba't pinapayagan niya ang mga tao? Bakit hindi niya tapusin ang confusion ng mga tao sa relihiyon? Sino ba talaga ang tunay na Diyos? Bakit hindi na lang patunayan ng Diyos? Bakit hindi pigilan ng Diyos ang corruption ng kasalanan? At kung mahal niya ang kanyang mga tao, ang kanyang mga pinili, mahal niya ang simbahan, bakit pinapayagan niya ang mga Kristiyano na ma-persecute? At kung minsan, mag-suffer, no? Ba't pinapayagan ito ng isang Diyos na sinasabi ng Biblia na nagmamahal? At ba't pinapayagan ni Lord na maghirap tayo at mag-suffer tayo sa mga issues ng buhay? Bakit parang andali ng buhay ng mga taong wala sa Diyos? Kailan ba ito matatapos? Kailan ba tatapusin at pipigilan ng Diyos? Kailan pagtatagumpay ng Diyos ang mga matutuwid? Alam naman natin na ang Diyos one day, He will going to judge the world. But the question is, how long?
gaano katagal? No? Lord, gaano katagal bago ka dumating? Gaano katagal kaming iiyak? Gaano katagal kami masasaktan, matatakot? Gaano katagal kami magsasuffer sa mga sakit, sa kaguluhan? Gaano katagal kaming magtsatsaga sa mga kasinungalingan at pandaraya ng dyablo? Kasi kung makikita po natin, ang mundo natin ngayon ay pasama po ng pasama. So how long? When will God break the silence? Yung parang, minsan naiisip natin parang tahimik ang Diyos. Diba? Parang natutulog ang Diyos. No? Parang hindi siya sumasagot. Well, the answer to that question is found dito po sa isang chapter po sa Revelation. At kaya po ito po ay talagang napakaganda, napaka-powerful na chapter because it answers the biggest dominating question of the history. Let's go to Revelations chapter 10. Revelation 10. Revelation chapter 10. At dyan po iikot ang pag-aaral natin ngayon. Particularly, let's look at verse 7. Revelation chapter 10, verse 7. Napakaganda na sinabi dito. Meron ba tayo dyan? Yan. Pwede ba natin basahin ito sabay-sabay? 1, 2, 3, go! But in the days when the seventh angel is about to sound his trumpet, the mystery of God will be accomplished just as He announced to His servants, the prophets. So mamaya po maunawaan pa natin, pero napakaganda sinabi dyan, yung mystery of God. Yeah, that the question na hanggang kailan tayo mag-aantay, that's a mystery. No? Na kailan ba darating ang Panginoon? Kailan ba niya aayusin ito? That's a mystery. Pero sabi ng Bible, in this vision to Apostle John, sabi daw po, the mystery of God will be accomplished. One day, ito po itatapusin ng Diyos at magkakaroon ng katuparan lahat ng kanyang mga ipinangako. Yan. Okay? So, ang title po ng ating pag-aaral ngayon ay The End. Yan. Okay? Patanong with the question mark. The End? Ano ba ang ending? At ano ba ang ibig sabihin ng wakas? Ano ba ang ibig sabihin ng ending ng lahat ng bagay? At ito po ay makikita natin dito, sasagutin po yan ng ating text. And I'll be answering the biggest question. What does the end mean to us? Yeah, we're gonna answer that at the end of our preaching. Okay? So ngayon, aralin natin, ano ba ang book of Revelation? Revelation, from its name, is the revelation of Jesus given to Apostle John. So si Apostle John, isa po sa mga 12 apostles, 12 original disciples ni Jesus na kanya isinugo. But during his last year, ay ito pong si Apostle John ay pinarusahan, siya po ay binanish at in-exile sa isang island na tinatawag na Patmos. No? At dito sa island ng Patmos, hindi po to kagaya ng ginagawa ninyo, yung island hopping. Hindi na ganun si Apostle John. Siya po ay iniwan doon para mamatay. Parusa yun sa kanya. Sa ating bakasyon yung island, no? Island, ano to? Sa mga island. Si Apostle John, hindi siya nag-island hopping. Siya po ay pinarusahan at doon siya halos, binigyan ng Diyos sa napakagandang vision. Okay? So, kaya tinawag itong revelation or pahayag, ito po ay mga kapahayagan ni Jesus Christ na binigay po kay Apostle John. Okay? Sino ba dito ang nakakapag-try na basahin ang Revelation? Taas kamay. Yan, konti pa lang. So, takot nga kayo, no? Ano ba itong Revelation? Kasi pagka pinag-uusapan yung wakas, no? Yung pagbabalik ni Jesus, yung mga Antichrist, nakakatakot, no? At parang iniisip natin, nakakatakot talaga yung Revelation. Ayoko basahin yan. Pero nagkakamali po tayo dahil ito pong book po na ito ay nagbibigay ng napakagandang pag-asa. Sabi mo sa katabi mo, may pag-asa ka pa. Okay?
Napakaganda po pag binasa po natin at kapag tama po ang interpretation natin at alam natin paano ito basahin. Actually, para maintindihan po natin, the book of Revelation is, we need to realize it's actually divided into 3 main parts. So here's the outline ng book of Revelation. So in chapter 1, sorry medyo maliit. So we have here first the things that John saw, the things which are happening, and the things that will happen. So yung tatlong main parts na yan, makikita natin in chapter 1, yung mga vision na nakita ni John. At unang-una nakita ni John na vision ay si Jesus Christ, no, ay nakadamit, nakarobe. He saw Jesus Christ as the judge of the church. That's in chapter 1. Makikita natin, nagbigay ang Panginoong Hesus ng letters sa mga churches, no, in Asia Minor. But also, ito po ay nagpapakita o it outlines the church period from the death of the apostles to the rapture. Kumbaga, yung mababasa natin in chapters 2 to 3, ito po ay magdi-describe sa kalagayan ng church after mamatay ng mga apostol hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesus where He will begin to take away His church. Makikita natin may mga churches in Asia Minor na naging lukewarm, they lost their first love. It's happening today. At ito po ay description ng mga nangyayari na. Okay? But in chapters 4 to 22, napakahaba na outline, it's about the things that will happen. So after ng rapture, ano na mangyayari? At to explain you, ano ba ang rapture para sa mga hindi nakakaalam? Yung rapture po ay ito yung kung saan in the twinkling of an eye, sa isang kisap mata, ay kukunin ng Diyos ang lahat ng mga tunay na mananampalataya upang isalba sa paparating na delubyo o tribulation sa pagdating ng napakatindi pang kasamaan. So kung iniisip nyo, ang sama naman ng mga tao sa panahon natin yan, sasama pa po. Sasama pa po. Kaya may kanta tayo, heal the world, make it a better place. Hindi mo kaya yun, si Jesus gagawa nun, hindi ikaw. So sasama pa ang mga tao, bakit may mga magnanakaw, may mga pumapatay, may mga rapists, may mga corrupt na mga leaders, may mga taong makapangyarihan na nang aalipusta, nang-o-oppress. Sasama pa po yan, titindi pa po yan. Kahit yung mga religious sectors, kahit po mga dating mga Christian churches na alam natin, ay nagsisitalikod na po sa tamang doktrina. Actually, sa US, may mga ilang churches doon na pumapayag na sila sa gay marriage. And they call themselves Christians. So, ingat tayo sa mga ganong doctrine. Kasi, hindi natin alam, ilang years from now, pwedeng pumasok na rin yan sa ating mga churches. Now, these are the things that will happen. Ito ay outline of the future events from after the rapture, the tribulation, and to the eternal state. No? So after kunin ng Diyos, kasi kukunin niya ang true church, ang mga totoong believers, at maiiwan yung mga hindi tunay na believers, at they will suffer from the hands of the Antichrist, at magkakaroon ng matinding tribulation. At doon na rin, magkakaroon ng napakatinding judgment ang Diyos. Okay? He will judge, actually in chapters 4 to 19, yung 7-year tribulation period, ito po ay judgment ng Diyos sa mga unbelieving Jews and Gentiles. No, pag sinabing Gentile, pag hindi ka Jew, automatically Gentile ka. So, ito ay judgment ng Diyos sa mga hindi mananampalataya. At itong judgments na ito, in chapters 4 to 19, ay sinisimbolo sa Book of Revelation, kung babasahin niyo po, meron daw pong 7 seals, 7 trumpets, and 7 bowls. Okay? 7 seals, 7 trumpets, and 7 bowls. Ano ito? Mga simbolo lamang po ito, hindi siya literal. Kasi nga, vision ito na binigay kay John. So ano ang sinisimbolo nitong 7 seals? Meron daw 7 seals na mag-a-unleash ng unang judgment ng Diyos. At sa ikapitong selyo
na bubuksan sa ikapitong seal, magsisimula ang 7 trumpets at i-unleash naman ang second level ng judgment ng Diyos. So habang tumatagal, patindi ng patindi yung judgment ng Diyos sa mga unbelievers. Pero ang tanong na marami, Pastor, during the tribulation period, magkakaroon pa ba ng mga believers? Yes. Meron tayo mga tinatawag na tribulation saints. May mag-a-arise po dyan during ng matinding persecution ng mga Kristiyano in the future, sa darating na tribulation, may mga mananampalataya at napakatindi ng kanilang dadanasin dahil napakatindi po ng persecution during the time ng tribulation. Pero, maganda ang panghako ng Diyos. In chapters 20 to 22, it deals with the second coming of Christ. So, iba po ang rapture, at iba po ang second coming of Christ. Ang rapture ay imimit lang ni Jesus ang kanyang mga true believers sa alapaap. Hindi pa po siya lalapag. Kukunin niya lamang ito, no, upang i-preserve o iligtas sa darating na tribulation. Pero babalik pa si Christ after ng tribulation. At yun yung mababasa po natin sa chapter 20 to chapter 22. At dito na rin magkakaroon ng Great White Throne Judgment, ang ultimate judgment, at magsisimula na po ang eternal state o ang tinatawag na new heaven and new earth. Ibig sabihin, i-re-reorder ng Diyos, i-re-rearrange ng Diyos lahat. However, sa pagkakasunod-sunod po ng mga major events na mangyayari in the future, merong mga, kumbaga, parang mga sumisingit. May mga events na sumisingit doon sa mga judgments ng Diyos. O tinatawag natin ito mga inserts or interlude. O mga pangyayari na habang nangyayari na yung mga vision ni John, may mga nai-introduce na mga bagong personalities or events during ng tribulation period. So, we need to take note, in chapters 4 hanggang 19, yan po ay during ng tribulation period. Dinidescribe po ng lahat ng mga simbolo dyan, ang mangyayari after ng rapture. Okay, nakakasunod pa ba? Nakakasunod pa? Okay, ganda nito. Okay? So, in chapter 10, dito sa binasa po natin, ito po ay isang interlude o isang event na mangyayari bago buksan ang 7th trumpet. So, gamitin lang natin ang imagination natin dito, no? Actually, yung mga symbols kasi dito sa Revelation ay hindi siya mga literal symbols na kung i-interpret natin. Ito po ay may mga meaning. Ngayon, ito pong seventh trumpet, ikapitong trumpeta na hihipa ng anghel, ito ay magsisignal sa isa sa pinakamabigat na judgment ng Diyos during ng tribulation. Okay? So habang lumalaganap ang kasamaan, ang Diyos din ay nagkakaroon na, nagbubukas na siya, nag-a-unleash na siya ng kanyang mga judgment sa mga masasama. Okay? Kasi nga, pagdating ng Revelation 11, verse 15, basahin natin. Revelation 11 to 15, 11 verse 15, ito po ay, kumbaga, ito na yung tinake over na uli ni Jesus. Ang ganda nito. Basahin natin. The 7th angel sounded his trumpet. Yan na. Yung ikapitong anghel na magsa-sound ng kanyang trumpet, magkakaroon daw ng loud voice in heaven which said, "The kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of His Christ, and He will reign forever and ever." Ibig sabihin, ito na yung time na magbabalik na po, no? Ang order, ire-restore ng Diyos yung mga mali, aayusin na niya sa makatuwid, makikialam na ang Diyos. Hindi ba ang gandang pangako niyan? Di ba ngayon kasi parang nandito tayo lahat, mga mananampalataya, pero darating po ang panahon na si Lord makikialam na. No, yung mga tao na nagsasuffer, ipaghihiganti niya. Yung mga taong masasama, parurusahan niya, makikialam na si Lord. No, ang sarap mapakialaman ng Diyos, no? Kasi kapag hindi nakikialam si Lord, minsan parang, Lord, asan ka? Di ba? Ba't nagkakagantong buhay namin? Pero darating ang panahon, sabi po ng Bible, makikialam na siya, babalik po siya. On the sound of the 7th trumpet. Now,
Basahin natin ang chapter 10. Ano ba ang vision na nakita ni John dito sa chapter 10? Ito lang po yung pag-aaral natin. We have here 11 verses to study. So ano ang nakita ni John dito sa 10th chapter ng Revelation? Okay? Basahin natin verse 1. Then I saw another mighty angel coming down from heaven. He was robed in a cloud, with a rainbow above his head. His face was like the sun, and his legs were like fiery pillars. So ang vision ni John, nakakita daw po siya ng isang mighty angel. That's the first point. We have the mighty angel here in chapter 10. He saw another mighty angel coming down from heaven. So nakakita siya. Ito po ay vision. Remember, ito po ay pangitain. So, ito po ay, kumbaga, mula chapter 1 hanggang dito sa chapter 10, ito po lahat ay mga vision na nakikita ni John. Sabi niya po, nakakita siya ng isang mighty angel. And tingnan natin yung description ng anghel. Katulad po na sinabi ko, ang mga description po o mga detalye dito sa Revelation ay extremely symbolic. Meaning, they hold a symbolic or description ng, kumbaga, hindi ito mga literal na bagay. Okay? Meron siyang nire-represent. Okay, ano daw klaseng anghel ito? Una, coming from heaven, galing sa langit, so we all know, ito ay galing sa Diyos. And sabi dito, he was robed in a cloud. Kita mo, ang kanyang damit daw ay ulap. Nawalaman rin, bakit ulap? Anong kinalaman? So gamitin yung imagination nyo, subukan yung i-picture out. Pero kahit kasi i-picture out nyo, it doesn't make sense eh. Lahat ng mababasa nyo halos dito sa Revelation ay mga weird na mga bagay. Parang, damit, ulap? Ano kaya tsura nun? Meron ba dito nagdadamit ulap? Wala naman. Okay. So, damit daw niya ay ulap. He was robed with a cloud. At sabi niya, with a rainbow above his head. May rainbow. Ano kaya yun? Ano siya? LGBT? Ano ba to? There's a rainbow above his head. Sabi ng Bible, his face was like the sun. No? Ang liwanag daw ng mukha. Na-try nyo naman titigan ng araw? No, parang ganon. So, pag nagka-eye to eye kayo ng anghel na to, bulag ka. Oh, ibig sabihin, sobrang liwanag. Pero ano nga ba ibig sabihin nitong description na ito? At yung kanya daw mga legs, okay, sabi dito ay mga fiery pillars, parang mga haligi. Ibig sabihin, malaking klaseng anghel ito. This is not a normal type of angel na makikita natin na gumaganon-ganon. Itong description na to, this is a mighty angel. At kung susunod natin, nakakatakot yung pagkaka-describe sa kanya. Napaka-weird. Yung paa niya po daw ay parang pillars of fire. Umaapoy. So, isang mighty angel pero unusual yung description sa kanya. So, ito ay iba doon sa mga angels na nagtutrumpeta. The 7 trumpeting angels na minention ng Diyos sa chapters 8 at chapter 9, if you have read the book of Revelation. Sabi ng iba, ito daw na anghel na ito ay si Jesus Christ. Pero according sa aking pag-aaral, hindi maaari na ito ay si Jesus Christ. Kasi sa original language, ang ginamit dito, actually ang description sa kanya, I saw another mighty angel. Ibig sabihin, isa lang siya ulit sa mga created beings ng Diyos. Ang mga anghel, nilikha ng Diyos yan. So, ang dumating ay hindi ibang klaseng anghel. Ito ay kaparehong same lang din na anghel. No? Mas mataas lang siguro yung ranggo nito kasi merong ipapagawa ang Diyos sa kanya. So, it's another kind of angel. He's not Jesus Christ. And according sa Matthew 24, kung nabasa niyo po ang inyong mga Bibles, ang mga anghel po ay magiging bahagi ng final judgment ng Diyos. So hindi po tayo dapat magulat na bakit during the judgment ay inuutusan ng Diyos ang isang anghel. Kasi ang mga anghel ay gagamitin ng Diyos during ng time ng kanyang judgment. Actually, ang mga anghel din, ang mag-gather after ng tribulation period, i-gather ng anghel ang lahat ng mga natitirang mananampalataya.
Another reason na hindi si Jesus ito, dahil sa mga distinct titles na makikita po natin sa Book of Revelation. Si John po, ang tawag niya po kay Jesus dito sa Book of Revelation is the faithful witness. Yan ang mga, hindi ko na naisulat, medyo marami. The faithful witness, the firstborn from the dead. Yan. Pagka nababasa niyan, ang tinutukoy dyan si Jesus. The ruler of the kings of the earth, si Jesus yan. The Son of Man, the first and last, the living one, the Son of God, the Holy One and true, the Amen, the faithful and the true witness, the beginning, the Lion of Judah. Yan yung mga pangalan ni Jesus dito. The root of David, the Lamb of the Word of God, the King of Kings, the Lord of Lords. So ito yung mga amazing titles na ginamit ni John para ipakita o i-portray si Jesus dito. So, dito sa chapter 10 verse 1, this is an actual angel. This is an angel. A strong angel. No? At makita natin, chapter 5 pa lang hanggang chapter 7, chapter 8, at chapter 18, ay may mga matitikas talagang mga matataas na ranggong mga anghel na gagamitin ng Diyos. So, posible na itong angel na ito ay si Michael, na isa po sa mga high-rank angels ng Diyos. Isa sa mga warrior or mga general na anghel ng Diyos. Or it could be Gabriel or another strong angel. Now, kung babasahin natin yung pagkakadescribe sa kanya, parang punong-puno ng glory. Punong-puno ng punong-puno ng liwanag, ng kaluwalhatian. Parang Diyos Pero ang totoo po, ang mga anghel naman po kasi, they reflect the glory of God. Actually, ang pangalang Michael, ibig sabihin po yan, who is like God. Yan. Michael means who is like God. So, kagaya daw ng Diyos. Yan. Meron ba mga Michael? Si Brother Michael, ganda pala ng pangalan ni Brother Michael. Meron pa ba Michael dito? Michael? Walang Michael. Papapalit na rin ako pangalan, gusto ko na ng Michael. No, ganda pala ng Michael. No? So, sino yung mga buntis dyan, Michael na ipangalan nyo. No? Who is like God? He reflects the glory of God. Ganda. Ganda. Huwag mo lalagyan ng V. Kasi iba na yun, Michael V. Okay. So, puno daw po ito ng glory. And we have seen angels in chapter 9. Actually, sa chapter 9, makakakita ka, at sinabi dito, nakakita si John ng mga anghel na galing ng impyerno. Ibig sabihin, ito ay mga fallen angels coming out of hell. Sa 5th at 6th trumpet, sila po ay nagsisitakbuhan at nagpapaikot-ikot sa buong daigdig, nananakit, pumapatay, nangdideceive. So, may mga anghel na nanggagaling ng impyerno, pero ngayon, this time in chapter 10, merong isang anghel na nanggagaling ngayon sa langit. Here's a strong angel coming down from heaven. So, tingnan natin yung description sa kanya. A strong angel coming down from heaven, clothed with a cloud. Yan. The clouds comprise his robe. Ito raw yung kanyang damit. At si John ay nakatingin sa isang vision at nakikita niya, literally, in his eyes, during the vision, pinakita sa kanya yung damit na parang panlangit talaga. Kasi ulap Okay? So parang nakalutang yung clouds sa kanyang sa kanyang mga balikat. Para mas makita yung glory ng kanyang pagiging angel. Actually, masasabi natin dito pa lang that this is an angel of judgment. Everybody say angel of judgment. Bakit? Many times in the New Testament, the word cloud is used for divine appearances to judgment. Ibig sabihin, okay, according dito sa meaning na binigay ni Pastor John MacArthur, actually, I borrowed some of his ideas and thoughts. Okay, at humiram ako ng ibang mga interpretation niya. At yun ang gagamitin ko and dinagdagan ko ito ng iba pang mga insights ko. Okay? So according to Pastor John MacArthur, ang cloud daw po ay ginagamit na imagery or symbol of judgment. Kaya nga si Christ in Matthew 24, He is coming in the clouds when He comes to judge. No? He's going to come in the clouds kasi yon ay sumisimbolo sa judgment ng Diyos.
So ang pagdating ng anghel na ito na dinidescribe ni John in his vision ay isang angel na mighty and strong, kasi kailangan nga naman mighty at strong ang anghel na ipapadala ng Diyos to judge, no? To act on his behalf. No? Pinadala ito ng Diyos to bring the judgment. So he is coming as a judgment angel. So nakakatakot. Ibig sabihin, ito pala ang hahatol. Itong anghel na ito ay pinadala ng Diyos upang iparanas sa mga tao na hindi mananampalataya, mga taong wala kay Kristo, ang paghahatol ng Diyos. Okay? And sabi dyan, a rainbow was on his head. Ano ito? Nakikisali ba siya sa Pride Month? Kakatapos lang, kaya siya may rainbow sa kanyang head. Kaya nga, hindi na tayo magtataka, bakit gustong-gusto ng Diablo wasakin ang idea ng mga symbols na galing sa Diyos. Gusto nila itong gamitin sa kanilang pagre-rebelde sa Diyos at paggawa ng kasalanan. Ang rainbow po ay originally created by God. It is a symbol, unang-una, bago pa yan mga tao gumamit ng rainbow sa kanilang Pride Month, ginamit na ito ng Diyos upang ipakita sa tao ang kanyang mercy. Everybody say mercy. So, in classical use, kumbaga parang yung rainbow parang naka-halo sa kanya. No? So, imagine natin, ito ay isang angel na literally covered with the clouds. Pero again, ito po ay mga symbols lamang, hindi siya literal na makikita din natin in the last days. Ang point lang dito, may ipapadala ang Diyos na angel of judgment. Pero yung angel of judgment, dahil sinabi dito, meron siyang rainbow, okay? May promise of judgment, pero may promise din ng mercy ng Diyos. Bakit may mercy during ng judgment? Sino yung kaaawaan ng Diyos during ng judgment? Akala ko ba magpaparusa ang Diyos? So ito po ay makikita natin sa iba pang mga revelation na binigay ng Diyos sa mga propeta niya during the Old Testament. Isang example dyan ay si Malachi. Si Malachi, basahin natin, Malachi chapter 3 verse 16. Meron din palang revelation ng Diyos na isang prophetic revelation about the coming judgment of God. At ano ang klase ng judgment according to Malachi? Sabi dito, then those who feared the Lord talked with each other, and the Lord listened and heard. A scroll of remembrance was written in His presence concerning those who feared the Lord and honored His name. Ibig sabihin, meron daw scroll, may nagpapaalala kung sino yung mga mananampalataya, kung sino yung mga righteous, kung sino yung mga taong panig at pag-aari ng Diyos. Okay? Verse 17. Ito na yung judgment. They will be mine. Yan. Okay? They will be mine, says the Lord Almighty, in the day when I make up my treasured possession. Sa panahon ng paghahatol ko, sabi niya, I will spare them, no, yung pag-aari niya, yung mga tao na kanya, which means ito po ay mga believers, yung mga nanampalataya sa Kanya, I will spare them just as in compassion a man spares his son who serves him. Ibig sabihin, sabi ko nga kanina, during ng tribulation, magbubukas ang Diyos ng napakatinding mga judgment. Pero doon din, during ng tribulation, ay merong mga tinatawag na tribulation saints. Ibig sabihin, may maboborn again pa during ng tribulation. At sabi dito ng Bible, dahil yung anghel na ito ay merong symbol ng judgment, pero may symbol din ng mercy, posible din, kagaya ng sinasabi ni Malachi sa kanyang prophecy, na sa panahon ng paghahatol ng Diyos, hahatulan niya ang masasama, pero kaaawaan niya ang mga nananampalataya sa Kanya. Kasi ano to this is a massive judgment from God. No, we don't have time to cover all the judgments na gagawin ng Diyos. Pero ito po ay kasama dito ang napakaraming mga dilubyo, mga sakit, pakakawalan ng Diyos yan during ng tribulation. May mga sores, may mga hailstones na pakakawalan ng Diyos, mga earthquakes. No? At diyan din kasama din sa judgment ng Diyos ang mga tao ay talagang makakaranas ng matinding destruction, dilubyo. Sa makatuwid, during the tribulation, mararamdaman mo na talaga yung galit ng Diyos.
Pero sabi niya, yung mga mananampalataya, during the tribulation, ay i-spare niya. Verse 18, ano pa sabi dito? And you will again see the distinction between the righteous and the wicked, between those who serve God and those who do not. Yan. Ipapakita uli ng Diyos, oops, ang paparusahan ko lang yung mga hindi sumusunod sa akin, yung hindi nanampalataya kay Kristo, yung hindi naglilingkod sa akin. Pero itong mga tao na ito, na nanampalataya sa akin at naglingkod sa akin, I will preserve them. Poprotektahan ko sila. Mercy ng Diyos yon. Paano natin, pastor, nalaman? Di ba Malakay 3:10, pang tithes yan? Hindi. Si Malakay isang prophet ng Diyos. Bakit? In chapter 4, makikita natin, ang pinag-uusapan na dito ay judgment ng Diyos. Chapter 4, paki-forward please. Verse 1. Surely the day is coming, it will burn like furnace. All the arrogant and every evildoer will be stubble. And that day that is coming will set them on fire, says the Lord Almighty. Not a root or a branch will be left to them. So this is a prophecy. Ito po ay propesya patungkol sa paparating na judgment, a day of final judgment. So that's an indication na sa panahon na ang Diyos po ay hahatol, poprotektahan niya po ang Kanya. Poprotektahan niya po ang mga mananampalataya. And we perhaps are seeing that dito sa anghel na ito na merong cloud, symbol of judgment, at the same time meron ding rainbow, a symbol of mercy. At sabi pa, the face was like the sun. O, alam natin, coming from the presence of God. Of course, kagaya ni Moses, di ba? Actually, nung si Moses, sa Exodus chapter 32 and 33, nung umakyat siya sa Mount Sinai, pagbaba niya po, nagliliwanag yung mukha niya. Bakit? He was reflecting the glory of the presence of God. So itong anghel, na yung kanyang mukha daw ay parang araw, ito po ay reflection ng glory ng Diyos. Okay? Kasi nga, galing siya sa Diyos. He came from the very presence of God. At sabi, his feet, this angel, his feet is like pillars of fire. It refers to the holiness, yung purification. Ibig sabihin, itong judgment na mangyayari ay banal. So hindi pwedeng sabihin, sama naman ng Diyos. Hindi. This is a righteous judgment of God. Ito na yung panahon na ang Diyos ay magbibigay na ng hustisya. Maniningil na ang Diyos sa mga masasama. At dahil ito ay, kumbaga, ito ay pillar, sabi, He is firm, unmovable, He is stable, because He is going to act on behalf of God in judgment. This is a firm judgment ng Diyos. Now, tingnan natin ang verse 2. Okay, isa-isayin natin ha. Please bear with me, kasi sabi ko nga kanina, ito ay extremely symbolic. Napakaraming mga symbolism dito. Pero so far, nasusundan ba natin? Nasundan ba natin? Okay, so nakikita natin yung paparating, merong judgment at gagamitin ng Diyos ang kanyang anghel during ng time ng tribulation para iparanas ang kanyang judgment. At sabi din dito sa verse 2, He was holding a little scroll which lay open in His hand. Okay? So merong little book or scroll. Okay? At sabi daw, habang hawak na ito, bukas daw na libro or bukas na scroll. At inilagay niya ang kanyang kanang paa sa karagatan at ang kanyang kaliwang paa sa lupa. Yan. Okay, what is this? Ito po ay actually, unang-una, ano ba ang scroll? Ano ba itong scroll na ito? Actually, in chapter 5, ito ay dinidescribe na isang scroll na hawak ng Diyos. Actually, ang Diyos ang may hawak nito. Ano ba ito? Basahin nga natin ang Revelation chapter 5, verse 1 to 5. Okay, Revelation 5, balik tayo, verse 1. Then I saw in the right hand of Him who sat on the throne a scroll with writing on both sides and sealed with 7 seals. Yan ay 7 seals. Ibig sabihin, yung scroll daw na ito ay may 7 selyo. At again, sabi ko kanina, yung 7 seals ay sumisimbolo sa judgment ng Diyos na paparating. Pero hindi daw ito mabuksan. Tinatin, verse 2. And I saw a mighty angel proclaiming in a loud voice, Who is worthy to break the seals and open the scroll? Walang makapagbukas ng scroll. Okay? Verse 3.
But no one in heaven or on earth or under the earth could open the scroll or even look inside it. Hindi nila mabuksan. Verse 4, I wept and wept because no one was found who was worthy to open the scroll or look inside. Verse 5, makikita natin, then one of the elders said to me, do not weep. See the Lion of the tribe of Judah. Sino nga yun? It's Jesus. The Lion of the tribe of Judah, the Root of David, has triumphed. Ibig sabihin, ang may karapatan lang po na humatol sa buong consummation ng lahat ng buhay sa wakas, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Okay? Siya po ang nakapagbukas ng scroll according to the vision. Ngayon, itong scroll na to, ano ba ito? Ito ay pagsisimula na ng judgment. So during that time, hindi pa nila mabuksan. Pero, nakikita natin ngayon, same thing, ito din daw yung scroll na hawak nitong anghel in the vision ni John, at makikita natin, yung hawak niyang scroll ay bukas na. Ibig sabihin, nagsimula na po ang judgment. Okay? The book is open, meaning, lahat po ng selyo has already been broken, at yung final judgment of Christ will now be unleashed. At yung kanya pong kaharian na i-establish niya na po. So ito yung parang sinasabi kanina, yung mystery of God. No, yung mystery na ano ba ang mangyayari in the future, yung mystery na paano ba tatapusin ng Diyos ang kasamaan. Ito na po yun. Magsisimula na po dito sa vision na ito na nakita ni John. So wala nang nakaitago. This is the end. At kumbaga parang isang scroll na bukas, ito rin ay bukas para sa ating lahat upang makita sa napakagandang chapter na ito ng Revelation. Actually, sa susunod pa ng mga chapters, makikita natin kung ano pa ang gagawin ng Diyos sa panahon ng kanyang judgment. Okay? So pinapakita dito na bukas na ang scroll, pakakawalan na ng Diyos ang kanyang judgment. Kumbaga parang alam mo yun, parang isang magulang na nagtitimpi sa anak niya. Alam mo yun, parang binibilangan. Pangalawa na yan. Isa pa. Diba? Ginawa ulit. Diba? Ano ginawa nung nanay? Pinalo na sa puwit. Diba? Kinurot na sa singit. Diba? Ganun na. Kanina ka pa eh. Diba? Ganun na. Parang ganun. Parang nagpigil ang Diyos. No? Kagaya nito, kumbaga parang yung mga tao, binabastos ang Diyos ngayon, minamak ang Diyos, pinagtatawanan yung mga tao naniniwala sa Diyos, pinagtatawanan yung mga nagsisimba, dinadown ka, pinapersecute ka, tapos ikaw parang kawawa ka, parang di ka man na ipagtanggol ng Diyos. Di ba, nananalangin ka minsan, Lord, yung mga persecutor ko, yung mga nachichismis sa akin, sabi nila, pa-church pa daw ako, pero di naman ako nagbabago. Lord, tama mo naman ang kidlat yan. Di ba, may mga ganon kang panalangin, pero hindi ginagawa ng Diyos. Kasi bakit? Nagtitimpi ang Diyos sa kanila. Pero ano sabi ng Bible? Darating ang panahon, ipaghihiganti ka ng Diyos. Ano po mensahe dito? Ito yung turo ng Diyos. Huwag kang magiganti. Bakit? Paghihiganti kita, anak. Ay, pwede ba palakpakan natin sila? Huwag niyo pigilan. Parang pinipigilan niyo yung palakpak niyo eh. Kay Lord yan, huwag niyo pigilan. Huwag niyo pigilan. Gusto niyo na pumalakpak. Isa lang po. Okay? Ibig sabihin, darating ang panahon, ipaghihiganti ng Diyos ang lahat ng kanyang mga pinili. Amen? Napakaganda, di ba? Di ba, iba natatakot sa Revelation, pero ito pala ay mga katuparan ng pangako at ito po ay pag-asa natin. Okay? Ano ba? He placed his right foot, sabi sa verse 2, he placed his right foot on the sea and his left on the land. Ito ay as if si Lord, sinasabi niya, yung karagatan, yung kabuuan ng karagatan, diyan nakatapak yung kanang paa ko, sabi nung anghel. Ang description sa anghel, nakatapak sa karagatan, nakatapak sa lupa. Ibig sabihin, yung kabuuan ng daigdig, sa karagatan man, o sa kalupaan, God is going to take charge. Okay? I'm taking over. Parang yan ang sinasabi ng Diyos. At pinapadala ko ngayon ang aking messenger, ang aking agent, ang aking angel, ang aking executioner.
At dito sa vision, inilagay niya ang kanyang mga paa sa karagatan at sa kalupaan at sinasabi ng Diyos, akin to. Akin to. The earth is the Lord's and all that it contains. So ngayon ay unti-unti nang kiniklaim ng Diyos yung ninakaw ng dyablo. Kasi ang buong daigdig, sa Diyos naman talaga to eh. Pero nakita natin sa Bible that Satan has become the prince of this world. The God of this world. Kasi ninakaw niya nga at kinurap niya ang buong daigdig sa pamamagitan ng temptation niya sa kasalanan. So parang sinasabi dito, sa pagdating ng anghel na ito, sinasabi ng Diyos, oras na para bawiin ko ang akin. Parang teleserye. Alam niyo yung teleserye na yung pinalayas siya, di ba? Pero siya yung nag-iisang tagapagmana kasi yung mga ibang mga mga mukhang pera na mga kamag-anak gusto ng mana ng lolo nila. So lumayas siya, pero sabi niya, papangon ako. At tudurugin kita. Yan. Kala nyo naman, di talaga nanonood, di ba? Diba? Parang ganun, babalikan ko kayo. Sisingiling ko kayo. Di ba? Parang sisingilan na tanggol yung mga niya, Parang gano'n, Pero to matindi. Si Lord yung babalik. Si Lord yung maniningil. Ang ganda. Amen. Sige, huwag yung pipigilan. Palakpakan natin na yung Panginoon. Pinipigilan nyo talaga, Medyo napapanganga talaga tayo sa Revelation. Wow, hindi mo na alam anong gagawin mo. So pagka nabibless tayo sa revelation ng Panginoon, palakpakan natin ng Diyos. Kasi walang iba kundi ang Diyos to eh. Siya to eh. Yan. So kumbaga, lahat na sinira ng dyablo, lahat ng kinurap niya, sabi ng Lord, I'm back and I'm taking charge. Wow. Ano nangyari? Nag-establish na itong anghel at may ginawa siya. Verse 3, ano ginawa ng anghel? He gave a loud shout like the roar of a lion. Umatungal, Kasi malaking anghel to, hindi po ito kasing laki nyo lang, ha? Malaking anghel po ito. Kita mo? Kaya niya ilagay yung kanyang paa sa karagatan, tapos yung isa sa lupa. Kaya mo ba yon? Ikaw, hanggang sa dalampasigan mo lang pwede magawa. Pero siya parang in-establish niya yung kanyang authority. So this is a mighty angel, a massive angel, malaking anghel ito, kaya malaki din ang kanyang boses at siya po ay sumigaw. He cried out with a loud voice. So merong final cry. Ito na yung final cry. He cried out with a loud voice, kagaya ng isang leon na umaatungal. At sabi dito, habang siya umaatungal, parang may 7 dagundong ng kulog. Parang dumadagundong yung kanyang sa buong mundo po ito. Ibig sabihin, makikita ng buong mundo ang judgment ng Diyos. Hindi mangyayari sa isang bansa lang, sa isang lugar lang, buong mundo mararanasan na napakatinding judgment ng Diyos. Okay? So parang, simula na! Sige, ewan ko, anong sinisigaw nitong anghel. Okay? Pero sa pagsigaw niya, parang dumagundong sa buong mundo. Lakas ng boses. Malakas pa sa boses nung, sino ba mga malalakas boses dito? Si Alvin, wala na nga si Alvin dito. Shout out, Bin, ha? Hindi, talo si Alvin. Yung malaki talaga boses nun. At sumigaw siya at dagundong ng kulog. Sino takot dito sa kulog? May mga takot ba sa kulog? Yung gumaganon. Diba? Isang kulog pa lang yun, pero sabi ito, 7 kulog sabay-sabay. Ganong kalangas. So this is the final cry for judgment. Kumbaga, ito ay parang 7 gun salute sa langit. Parang magsisimula na ang paghuhukom. Ina-announce na nitong anghel. So narito na ang matagal na nating inaantay, ang matagal na inaantay sa buong human history, yung mga taong nagtatanong, nasan ba ang Diyos? Natutulog ba siya? Nasaan ang hustisya? Ito na po yun. Simula na ng pagpaparusa ng Diyos, ng paglipol ng Diyos sa kasamaan sa mundo. Amen?
Ngayon, umaasa pa tayo, wala kasing aksyon pag sinumbong lang sa pulis. Lapit tayo kay Tulpo. No, minsan, hindi naman na-entertain lahat ni Tulpo. Di ba? O kung sino man, lapit kay Mayor, hingi ng tulong kay ganyan. Ipapalakad sa mga kakilala para lang mabigyan ng hustisya yung ginawa sa pamilya namin. Pero ngayon, hindi mo na kailangan lumapit kung sino-sino kasi babalik na si Jesus. Hello? Ito na nangyari. Verse 3, ano sabi dyan? He gave a loud shout, like the roar of the lion. When he shouted, the voice of the seven thunders spoke. Verse 4, ito yung pang-apat. Meron pala ditong deleted scene. Akala niya sa pelikula lang yan, ha? Bakit? Sabi ng verse 4, when the seven thunders spoke, I was about to write. Sabi ni John, isusulat ko na kung ano yung narinig ko, ano yung revelation na galing sa langit. Pero sabi dito, seal up what the seven thunders have said and do not write it down. Kumbaga yung tinig, parang sabi dito, wag mo na, parang isusulat niya na eh. Kasi meron palang sinasabi yung kulog. May dinideklara na gagawin. No? Parang gagawin ng anghel na judgment o gagawin ng Diyos na judgment sa buong mundo. Sabi kay John, kasi sa simula't simula, sabi kay John, isulat mo lahat ha. Sulat mo lahat na maririnig mo, makikita mo. Kaya nga, revelation. Pero ngayon, sabi sa kanya, huwag mo na isulat to. Huwag mo na isulat to. Baka hindi kayanin ng mga taga-Jomsi. Huwag mo na to sulat. Baka matakot sila ng gusto. Ano na lang to? Sikreto mo na lang. Gusto nyo malaman kung ano yon? Gusto nyo malaman? Hindi ko alam. Hindi nga sinulat eh. Pareho naman tayo Bible, hindi may iba tong Bible ko eh. Hindi nga sinulat eh, so hindi ko alam. Pero anong dahilan? Bakit kaya ito tinago ng Diyos? Marahil, masyadong kahindik-hindik, masyadong marahas at matindi at mabigat ang binitawan ng Diyos na judgment dun sa vision. Na hindi muna ipina-reveal. Nakuha niyo? Or maaari din na itong paraan ng Diyos na pagkukonsil o pagtatago nito, kung ano man yung sinabi na yon, ay para mabigyan tayo ng humility. At masabi na hindi lahat ng meron at mga bagay na tungkol sa Diyos ay pwede natin malaman. Meron pa rin mga matitirang, mga misteryo na tanging ang Diyos lang ang makakasagot. And one day, i-reveal niya rin ito. Pero, doon pa lang sa mga nakikita natin mga symbols at mga pictures, mga imagery, napakatindi ng judgment pala ng Diyos. Amen? Okay? So, maaaring hindi na ito ni-reveal ng Diyos. Maaaring may mga mangyayari sa judgment na mabigat, nakakatakot, kaya hindi muna ipinasulat ng Diyos kay John. Okay? So, yung may deleted scene. Hindi mo na isasama. Number 5. Ano ginawa ng angel? Merong announcement. Okay? Ano ginawa nitong anghel? Then the angel, verse 5, I had seen standing on the sea and on the land, raised his right hand to heaven. Kumbaga para siyang nanumpa. Gumanon daw yung anghel. Oh. Yung malaking anghel na yon, yung angel of judgment na pinadala ng Diyos, tinaas ang kanyang kanang kamay. At siya po parang nanunumpa galing sa langit. Kumbaga magdedeklara siya ng isang oath. No? At ano yung sinabi? Sabi ng verse 5. Okay? Verse 6. And he swore by him who lives forever and ever. He swore to God. Sabi niya. He swore to God who created the heavens and all that is in them, the earth and all that is in it, and the sea and all that is in it, and said, ito po, yung pangako ng angel, napakaganda. Pwede ba basahin natin sa mas malaking screen? Baka hindi mabasa ng mga nasa likod. Revelation chapter 10, verse 6, ayan. Ang sabi diyan, he swore by him who lives forever and ever, he swore to God, sa ngalan ng Ama. Anak, hindi. Sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Panginoong Jesucristo, na Diyos, sabi niya, na lumikha ng langit at lupa at lahat ng nasa langit at lupa. Nilikha niya ito at lahat ng karagatan at lahat ng meron nito ay galing sa Diyos. Ito yung kanyang pangako sa dulo. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go.
there will be no more delay. Meaning, yung hustisya ng Diyos, yung judgment ng Diyos, sabi ng anghel, hindi na i-delay ng Diyos, pangako. Ito na yon. Sa mga nag-aantay sa Panginoong Hesus sa pagbabalik niya, ito na yon. Sabi mo sa katabi mo, babalik siya. Amen? At napakagandang pangyayari ito, no? Sa buhay natin na tayo mga Kristiyano, kung tayo man naabot sa panahon na yon. Di ba? Kung mababalitaan natin yung mga tao na nandun, ang ganda sigurong picture. Ang tagal na nag-aantay. Napakarami mga Kristiyano po ngayon pinapatay sa Middle East. Sa may bandang Egypt, napakarami mga Christians na rin po dyan. Bigla-bigla na lang dyan may mga mababalitaan ka. Habang nagbo-worship, pinagbabaril ng Armalite, patay. Dito po sa Pilipinas, hindi mo ramdam ang persecution, pero all over the world, napakarami mga Kristiyano ang pinapatay, tinotorture, kahit po mga bata na mga Kristiyano, tinotorture ng kanilang mga kamag-anak dahil sila ay Kristiyano. At yung iba po pinapatay. Sa Afghanistan, sa mga Middle Eastern countries, sa China, napakarami mga underground churches dyan, kung saan ang mga Christians ay pinapersecute, pinapatay. So akala lang natin, tahimik ang buhay natin mga Kristiyano dito, pero ang totoo, nagsisimula na po ang persecution ng mga Christians. Pero maganda, may pangako ang Diyos. Babalik siya at ipaghihiganti niya ang lahat ng kanyang mga pinili. Amen? So ano ang kanyang panunumpa? Ang kanyang promise, there will be no more delay. Kumbaga, sabi, tutuloy natin, verse 7, the mystery is over. Oh, but in the days when the seventh angel is about to sound his trumpet, ito yung pinakainaantay. Ito yung binanggit sa Revelation 11:15. Okay? Yung seventh angel daw, ay hihipan niya na ang kanyang trumpet. Ano ang simbolo nun? The mystery of God will be accomplished. Ibig sabihin, mayahayag na. No? Mayahayag na, ano ba yung pangako ng Diyos at matutupad na ng Diyos, ano yung kanyang mga pinangako sa kanyang mga propeta. Basahin nga natin ulit Revelation chapter 11 verse 15. Wala palang S yan. Revelation chapter 11 verse 15. The seventh angel sounded his trumpet, and there were loud voices in heaven which said, the kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of His Christ. Ibig sabihin, dinideklara na nila, binabawi na ni Jesus yung Kanya. Binabawi na ni Jesus yung Kanya. Yung dating daigdig, itong daigdig na ito, na puno ng kasamaan, puno ng mamamatay tao, mga rapists, mga mandaraya, mga tao na korap, maging yung mga nasa gobyerno, maging yung mga nandun sa mga, yung mga pulis, no? Yung lahat ng mga tao na inaasahan mo, yung mga presidente na nagdaan, na mga korap din, na hindi natin naasahan, no? Wala tayong inasahan talaga sa kanila, dahil mga tao lang yan. Sabi dito, yung dating mundo, na punong-puno ng kasamaan, ay binabawi na ni Jesus at paghaharian niya na ito. Ang ganda. Mga kapatid, hindi po natin kailangan ng panibagong presidente o kung sino mga babalik na Duterte o Marcos o Aquino o kung sino pang mga nasa government na aasahan natin. Ang kailangan po natin na ating magiging pinuno ay ang hari ng mga hari, ang Diyos ng mga Diyos, na merong perfect governance, merong perfect justice, walang corruption, at yun po ay ang Panginoong Jesus. Yun ang dapat inaantay mo. Yun ang dapat na inaantay mo, yung maghari siya. Kaya nga ang panalangin ni Jesus na tinuro sa mga disciples niya, Lord, let your kingdom come. Ito na yun. Yung pagdating ng paghahari ng Panginoong Hesus. Ngayon pinagtatawanan si Jesus, binablaspheme, makikita mo yung mga foreign artists, di ba? Yung mga nandiyan sa mga Hollywood, makikita mo yung mga, tawag dito, kanilang mga, tawag dyan, yung sa kanta nila, yung mga lyrics dyan, binablaspheme nila si Jesus Christ. Sa kanilang mga video, mga music video, makikita mo, naglalagay sila ng cross, baliktad. Nilalagyan nila ng flag,
ng LGBT, yung cross ni Jesus Christ, talagang binababoy nila si Jesus Christ sa kanilang pride. May mga nag-cross dress pa, no? Meron taga rito sa Pilipinas, nag-cross dress siya, di ba? Ginaya niya si Jesus Christ, ang dami nagalit sa kanya. Parang wala naman nangyari, pero parurusahan ng Diyos yung mga tao na yun. There will be no more delay kasi mag-ahari na siya. The final judgment has arrived. Wow. At ito na yun. Lord, gaano katagal kami mag-aantay? Gaano katagal po? Sasagutin na ng Diyos. Ito na po ang katapusan. This is the end. So, kailan magiging malinaw lahat? Kailan magiging payapa lahat? Kailan magiging maayos ang buong mundo, ang ating mga buhay? Magsisimula po yan sa seventh trumpet na hihipan nitong anghel na ito. At ito po yung sinasabi ng Ephesians chapter 1, verse 9 to 10. Tingnan natin na mabilisan. Ephesians chapter 1, verse 9 to 10. He made known to us the mystery of His will. The mystery. Ano ba yung kalooban ng Diyos? Ba't pa tayo nag-church? Ba't pa tayo nagpupuri? Ba't pa tayo nagtitiwala at nananampalataya sa Diyos, nagpapatuloy? Bakit? Ito na yung mystery ng will ng Diyos. According to His good pleasure, which He set forth in Him. Verse 10, regarding His plan of the fullness of times. Yan. Okay, darating ang fulfillment ng lahat-lahat. Ngayon, hindi mo maintindihan, ba't pinayagan ni Lord itong COVID? Ba't pinayagan ng Diyos? Mamatay si ganyan? Ba't pinayagan ng Diyos na magkaganto ang Pilipinas? Mag-away ngayon ng China? Mag-away ang bansang US, ang Russia? Bakit ganyan? Ba't may nagkakaroon ng mga wars? May mga corruption? Malalaman natin bandang huli kung bakit. Kasi, sabi dito, God will bring all things in heaven and on earth together under one head, even Christ. Under Christ. Under His rule. So itong ikapitong trompeta ay hudyat ng katuparan ng lahat ng plano ng Diyos na i-reveal niya sa atin. Pero inireveal niya na sa kanyang mga propeta. Kaya ngayon binasa natin kanina kay Malakay, chapter 3, verse 16 to 18. Revelation yon ng mangyayaring judgment. Pero inireveal niya rin ito kay Daniel. Kaya pag nagbasa kayo ng Daniel, ang Daniel din ay bukod sa ito ay narrative na book. Ito ay also may touch ng apocalyptic book. Kumbaga meron siyang prophetic words about the coming judgment of God. Kay Ezekiel, kay Isaiah, Zechariah, Joel, at marami pang iba. Pero yung pinakakabuuan, yung detalye ng mangyayari, ang ganda nandito sa chapter 10. Kaya nga po, napakaganda ng pagdating ng araw na ito. This is a comforting assurance. Listen carefully. Ito po ay comfort ng Diyos at paninigurado ng Diyos. At sinasabi ng Diyos, sinisigurado ko sa inyo. Sinulat ko na para hindi nyo makalimutan. Magtatagumpay tayo. Maghahari ako. Ang mga dyablo, si Satanas at lahat ng kasalanan ay tatapusin ko. Lahat ng karumihan, aalisin ko. Hahatulan ko lahat. Ang isang daigdig na dominated ng impyerno, na halos impyerno na yung buhay natin dito dahil sa kasalanan, dahil sa mga demonyo, ay gagawin kong daigdig na dominated ng langit. And I will reign. God will have His way. At itong pinakamatindi, merong isang strange assignment for the last part ng vision ni John. Chapter 8, the assignment. Ano ba itong assignment na pinagawa sa kanya? Basahin natin. Then the voice which I heard from heaven may well be the same voice that said, don't write. Sabi niya, may narinig siya ulit na tinig. Okay? The voice I heard from heaven speaking to me saying, go take the book which is open in the hand of the angel. Sabi niya, ito rin, yung tinig na narinig ko, sabi niya, kunin daw yung scroll na hawak nung mighty angel.
Ibig sabihin, doon sa kanyang vision, nakikita niya yung sarili niya. Na inutusan ng Diyos na kunin ang scroll doon sa kamay ng anghel. Ano to? Bakit pinapakuha sa kanya ngayon? So parang nagkakaroon siya ng supernatural mental imagery or mental vision ng sarili niya doon sa binibigay ng Diyos na vision. Nakikita niya yung sarili niya. At sabi dito, anong pinagawa? Tingnan natin. Verse 9, so I went to the angel and asked him to give me the little scroll. He said to me, take it and eat it. Kainin daw. Kunin mo at kainin ito. Pinapakain sa kanya yung scroll. At sabi, it will turn your stomach sour. No, it will be bitter. But in your mouth, it will be as sweet as honey. So nung kinain niya daw po, sabi dito, makakaramdam ka ng pait, pero malalasahan mo rin ang tamis. Pastor, para mas maganda pag tamis anghang para UFC, no? Pero tamis pait eh. Pero, okay pa kung tamis anghang, eh, para masarap yun eh. Pero dito, tamis daw at pait yung malalasahan niya. Ano ginawa niya? Verse 10, I took the little scroll from the angel's hand and ate it. Kinain niya daw. In his vision, at nalasahan niya raw po ang tamis ng parang isang pulupukyutan, honey, in my mouth. At nung kinain niya, yung kanya daw sikmura, nakaramdam ng pait. Then I was told, you must prophesy again about many peoples, nations, languages, and kings. Ano ito? Pinakain sa kanya yung scroll, tapos may pait, merong tamis. This is strange. This is weird, yung vision na ito. Pero, saan ba natin makikita yung kaparehong vision na ito? Hindi ba nakita natin ito sa mga prophets ng Diyos? Punta tayo ng Ezekiel chapter 2, verse 6. Andiyan po ba kayo? Nakakasunod po ba kayo? Okay. Okay, Ezekiel chapter 2, verse 6. And you, son of man, God is speaking, neither fear them nor fear their words. Ito ay kanyang panawagan kay Ezekiel, the prophet. Though thistles and thorns are with you, and you sit on scorpions, neither fear their words, nor be dismayed at their presence, for they are a rebellious house. Ang tinutukoy niya doon ay Israel. But you shall speak my words to them. Kinukomission na si Ezekiel na maging prophet ng Israel. You shall speak my words to them, whether they listen or not, for they are rebellious. Now, son of man, listen to what I am speaking to you. Do not be rebellious like the rebellious house. Yung Israel yun. Open your mouth and eat what I am giving you. Oh, open your mouth. Eat the words that I am giving you. Pinapakain din sa kanya. Verse 6. Nasundan na ba? Ayan. Eat what I give you. Pinakain ng Diyos. Then I looked, verse 9, natin. Now when I looked, there was a hand stretched out to me. Nakita niya in a vision din, a scroll of a book was in it. Pinapakain ulit siya. No, ng salita ng Diyos. Revelation ito ng Diyos. Kasi ang mga prophets, binibigyan sila ng revelation ng Diyos. So pinapakain siya ng salita ng Diyos. At sabi, ito, vision ito ha. Merong kamay na nag-aalok sa kanya at nag-aabot sa kanya ng isang book. And when he spread it out before me, it was written the front and back, and written on it were lamentations, mourning, and woe. Mga warnings, mga paalala ng Diyos. Mga concern ni Lord. So ibig sabihin, yung salita ng Diyos pinapasabi sa kanya. In chapter 3, he said to me, son of man, eat what you find. Eat this scroll. Go and speak to the house of Israel. Si Jeremiah, makikita natin, hindi ko na po dadaanan, sabi niya, your words were found and I did eat them. And your word was the joy and rejoicing of my heart. Ibig sabihin, yung salita ng Diyos, ito actually, sinabi din ni Ezekiel na yung salita daw ng Diyos ay isang matamis na honey. Ganun din, matamis din daw, sabi ni Jeremiah, ang salita ng Diyos. Psalm 119. Bibilisan ko na lang ha. How sweet are your words to my taste, even sweeter than honey to my mouth.
Eating the Word of God is a sweet experience for the child of God, but it's not all sweet. So, ang sinasabi dito, ang salita daw ng Diyos ay matamis. Yung revelation ng Diyos na ibinibigay, yung kapahayagan na binibigay kay John, ay matamis. Sino dito mga mahilig sa matamis? Yan. Wala na daw mas matamis pa sa revelation ng Diyos. Wow. Bakit? Balik tayo sa Revelation chapter 10. Alam natin na ito na ang wakas at babalik na ang Panginoong Hesus at siya ay hahatol na sa mga masasama. Ipaghihiganti niya na, tatalunin niya na ang dyablo, tatapusin niya na ang kasamaan, na parito na ang paghahari ng Diyos. At si Kristo ay mapaparangalan, kikilalanin ng lahat ng tao na dating pinagtatawanan, binablaspheme, minamak, darating siya at siya ay malululhati, katatakutan ng lahat ng mga tao na dating umaalipusta sa Kanya. Ganon din ang mga nagpo-persecute sa mga Christians. Narito na si Jesus Christ, the King of Kings, the Lord of Lords, and we will reign with Him. At lahat ng kanyang mga pangako na tagumpay, pangako ng restoration, ito ay matamis na pangako. At kapag ito ay natupad, tinupad na ng Diyos, ito ay matamis. It is a sweet, sweet victory. At ito yung sinasabi ni John na nung kinain niya ang salita ng Diyos, ang revelation ng Diyos, yung revelation sa kanyang Diyos ay merong tamis. At yung tamis na yun, yung katuparan ng mga pangako ng Diyos. Pero bakit mapait din? Kasi sabi sa verse 10, nung kinain daw niya ito, yung kanyang stomach was made bitter. Why? Kasi alam naman natin, sa kabila ng lahat ng tamis na ang Diyos ay babalikan tayo, tutuparin ang lahat ng kanyang mga pinangako sa kanyang salita, may natitirang pait para sa mga hindi mananampalataya. At hindi mo matatakasan yon. Kaya kung merong kang mga mahal sa buhay na hindi paligtas, walang tamis para sa kanila. Pait ang nag-aantay sa kanila. Kaya pareho mo mararanasan yon. Ngayon pa lang, iisipin mo Pag dumating ang judgment at wala sila kay Kristo, hindi pwede maging matamis lang yun, yung pagdating ni Christ. Magiging mapait din ito, lalo na sa mga taong wala kay Kristo. You can rejoice dun sa sweetness na plano ng Diyos, yung sweetness ng napakagandang mga pangako at vision ng Diyos in the future. Pero ang future din ay mapait kasi hindi lahat ay totoong na kay Kristo. So this is what the end means. What does the end mean to us? The end is the sweet victory of those who are in Christ, but bitter judgment of those who are not. Matamis na tagumpay ito para sa mga taong na kay Kristo, pero mapait na ending at judgment para sa mga wala kay Kristo. This is the end. Ito ang ibig sabihin ng katuparan ng lahat. Ito ang ending. Magwawagi ang kabutihan, babalik ang Panginoong Hesus para sa atin. Ito ay matamis na tagumpay, ito ay pag-asa. Ito ay katuparan ng mga pangako niya. Ito ay isang comfort, encouragement para sa ating lahat na huwag kang panghinaan ng loob, huwag kang tumigil sa paglilingkod. Kung minsan parang gusto mo na mag-quit sa faith mo, magpatuloy ka. Bakit? Kasi babalik pa si Jesus Christ, hindi kanya pinabayaan. May pangako siya sa atin at may magandang buhay na nag-aantay sa atin. Babalikan niya tayo. At kung mahirap ang buhay Kristiyano mo, hindi magtatagal, matatapos din yan kasi babalik siya. Ito po, palakpakan natin ng Panginoon. Kaya ito po ay matamis na tagumpay. It is a sweet victory for us who are in Christ, who are true believers, yung mga tunay na Kristiyano. Ngunit ang pagbabalik din ni Jesus ay isang mapait na paghahatol niya. Bakit? Dadanak ang dugo, magpaparusa ang Diyos, ipararamdam ng Diyos ang kanyang puot sa kasamaan, ipaghihiganti niya ang lahat ng mga inapi at wawakasan niya ang gawa ng dyablo. The blessings of God are sweet, hope, glory,
It's a promise of heaven. At talagang hindi natin maarok yung katamisan ng mga pangako ng Diyos, ng mga pangyayaring ito. Every touch of love, every kiss of grace, yung divine promise comes to us with the sweetness, sabi ni Pastor John MacArthur. But at the same time, we understand the bitterness of judgment. And while we rejoice on the one hand, we weep on the other. Ano sabi ni God kay John sa pinakahuling verse? Then I was told, you must prophesy again about many peoples, nations, languages, and kings. This will not only happen in the Philippines. This will happen worldwide. This is a global, actually universal judgment of God. Ang at stake dito ay mga bansa. Hindi lang church, hindi lang pamilya, bansa. At ang at stake dito ay eternity. So, ano ang dapat natin gawin? What must I do with these truths? Ano dapat mong gawin? What is the significance of this vision? Number 1, letter A, i-secure ang matamis na pagwawakas at tagumpay. Magsisi na at ipagkatiwala ang buhay kay Kristo habang may panahon pa. Yan ang unang-una mong dapat mong gawin. I-secure mo na talagang yung ending mo matamis. Kasi kung wala ka kay Kristo, hindi pwedeng maging matamis ang ending ng buhay mo. Magsisi. Pagkatiwala ang buhay sa Diyos. Kung hindi ka pa committed kay Jesus Christ, seryosohin mo na. Huwag mo paglaruan. Huwag mo loko-lokohin ang commitment mo. Seryosohin mo na habang may panahon ka pa. Totohanin mo na ang pagiging Kristiyano. Huwag ka lang sumasama-sama dito. Totohanin mo na. Kasi merong paparating na judgment. Either yung judgment ng Diyos ay magiging matamis o mapait para sa'yo. Matamis sa mga taong na kay Kristo, mapait para sa mga taong wala kay Kristo. Letter B, kung ngayon ay nagsasuffer o persecuted sa buhay, alalahaning may pag-asa ka dahil tutuparin ni Jesus ang lahat ng kanyang ipinangako. Siya ay babalik, maghahari, at aayusin niya ang lahat ng bagay. Nahihirapan ka ba ngayon, kapatid? Gusto mo na sumuko sa Christian life mo? Huwag kang tumigil. Huwag kang panghinaan ng loob. Tumingin ka lang sa pangako ng Panginoong Hesus. Tumingin ka lang sa vision na ito. Dahil meron ng naisusulat, meron ng katuparan. Hindi pa mangyayari, pero sinulat na, nakatakda na ang mga bagay na mangyayari. Babalik siya, tutuparin ni Jesus yung pangako niya sa'yo, na babalikan ka niya, at maghahari siya, at anuman ang meron na magulo at mga pangit sa daigdig natin, aayusin niya. So tuloy ka lang. Sabi mo sa katabi mo, tuloy ka lang. Kahit may suffering, kahit may persecution. And lastly, letter C, ipangaral ang gospel sa mga taong alam mong patungo sa bitter judgment ng Diyos upang ma-rescue sila sa kapahamakan ng impyerno. I-rescue natin. Kasi may paparating na judgment. Ang buong mensahe ng katuparan ng lahat ng bagay ng Diyos ay napakatamis. We know in the end, we will see that Christ will be exalted, the kingdom will come, there will be hope, sin will be destroyed, Satan will be imprisoned, ikukulong na si Satanas, at ang buong daigdig ay punong-puno ng righteousness, ng knowledge of God, at ang kingdom of Jesus Christ ay makikita natin, siya ay maghahari, and there will be a new heaven and a new earth. Ngunit mararamdaman din natin ang pait ng katotohanan ng walang hanggang kaparusahan ng mga taong wala kay Kristo. It is bitter because we understand that sinners will pay in hell forever. Wala nang pinakamapait pa dyan sa katotohanan na yan. Bakit mapait? Dahil maaaring kasama dyan ang ilan sa mga kaibigan mo, ilan sa mga anak mo, kamag-anak mo, kapatid mo, asawa mo, magulang, katrabaho. Maaaring sila ay patungo
sa mapait na wakas. Kaya nga we must preach the glorious, saving, powerful gospel of Jesus Christ. Ipangaral mo ang gospel. At ito ang dahilan bakit nandito pa tayo sa mundo, upang ipangaral ang gospel sa mga taong patungo sa bitter judgment ng Diyos. Matamis para sa'yo. But how about your loved ones, your friends, your families? May matamis din kaya silang ending? Nakakalungkot naman, sa'yo matamis pero sa kanila mapait. Kaya huwag ka tumigil, ipanalangin mo sila. Huwag ka tumigil, ipangaral ang gospel. Huwag ka mahiya. Do not be ashamed of the gospel. Huwag mo ikahiya ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ang magliligtas sa kanila. I-confront mo sila ng salita ng Diyos habang may panahon pa. Kasi may paparating po na judgment. At ito'y magiging matamis o magiging mapait. Napakagandang revelation ng Diyos. Tapos na ang mystery. And again, we rejoice in that. Ang sweetness at ang bitterness ng pagbabalik ni Jesus ay parehong mararanasan magpawalang hanggan. The end is the sweet victory of those who are in Christ, but bitter judgment of those who are not. Tanong, anong ending ang gusto mo para sa'yo at para sa mga mahal mo sa buhay?